Hello pong muli mga kababayan, magandang gabi. Ang pag-usapan po natin ngayon ay itong medyo nagba-viral ngayon na isang video tungkol doon sa may nag-post ng kinuna ng video yung isang sales girl or shall we say food attendant ng Chowking Ecoland. Alam mo yung Chowking, ang gusto ko dyan yung wonton soup noodles. Yun. Favorite ko yun. Wonton noodles soup. Yung kasi pong kung bakit nag-viral po yun, ay mayroon po kasing issue ng tungkol sa labor issue, kumbaga. Labor. Employer-employee relationship. Na, yun po kasing nag-post, yun yata yung anak nung customer, yung dinilivera ng pagkain. Bakit itong kakaganito ang kilay ko? Na ayon po doon sa nag-post na mukhang anak yata yun nung siya yung nag-video habang nag-uusap yung kanyang, siguro nanay yun nanay niya yung kausap ng girl, nung food attendant, tapos kumukuha ng video yung itong anak na, yung dalaga na parang anong tawag doon? Konyo. Yung sosyal. Yung masyadong sosyal. At tila baga wala siyang karanasan. Parang wala siyang karanasan magtrabaho or baka nakaranas na rin siya ng magtrabaho. Ang hindi niya naranasan ay ang maging employer. Maging employer, manager. Kasi ang manager po ng isang business establishment, ang responsibility po niyan doon sa may-ari ay kailangang makapag-deliver siya ng benta, ng sales, ng pera. Kasi saan kukunin yung pangpasahod sa mga empleyado kung walang benta? Naalala ko tuloy yung isang babaeng kabarangay namin dito. Medyo malayo-layong kamag-anak. Medyo salbahing bata. Nakita ko siya doon sa isang school supply store diyan sa bayan. Taga dito sa barangay namin. Siyempre, binati ko, kinausap ko, tinanong ko tungkol sa trabaho. Kasi pagdating ko po doon, bibili po kasi ako ng school supply. School supplies po yung kung saan siya nagsisales girl. Pagdating ko po kasi doon, nasa labas siya ng tindahan. May kakwentuhan siyang isang binata. Parang sakit na nakipaglandian. Nakilala ko kasi na taga dun sa barangay namin. Sabi ko, dito ka ba nagtatrabaho? Ba't nandiyan ka sa labas? Wala. Dalawa sila doon na babaeng tindera. Sabi, ba't nandito ka sa labas? Dapat inaasikaso mukha ko ang mga tinda. Wala naman anyang namimili. Sabi ko, yung may-ari, pag nakita ka nun, wala naman na niya dito. Hindi naman yung nagpupunta dito. Sabi ko, pinangaralan ko nga Sabi ko, kahit na hindi yung nagpupunta dito, dapat, yung pagtatrabaho mo, as in, yung you can work with very minimum supervision, di ba? Hindi yung when the cat is away, the mouse will play. Sabi ko, magtrabaho ka. Sabi ko, kung hindi mo asikasuhin itong mga paninda ninyo, di, anong sasakurin ninyo? Ay, problema niya yan.
Sagot sa akin, problema daw nung amo niya. Paano kung walang isahod sa'yo dahil walang benta? O di alis ako. Alam nyo, yung mga katwiran ng mga empleyadong ganito, hindi po magandang i-hire ang mga ganyan. Walang, patayin ko nga ito. Parang na, yung kilay ko. Madilim naman. Okay lang ba? Madilim. Para kasing sungay yung kilay ko eh. Ngayon, kaya minsan yung babae na yon, yung tinderang yon, nag-apply sa amin yon. Doon sa tindahan namin ng mga video rentals. Nung uso pa noon yung mga Betamax rentals noon, nag-apply. Sabi ko dun sa kapatid ko, yung may-ari ng video rentals, kukunin nila. O, di ba? O, kung naging maganda yung performance niya dun sa tindahan na aksidenteng na nakita ko, o di sana, kung maganda siya magtrabaho, di inano ko sana siya dun sa kapatid ko. Anong tawag doon? Nilakad ko siya. Pinromote ko siya. O, di ba? Pinuin mo, kung ang isang empleyado aasa lang sa employer, kumbaga, yung source ng income, doon mismo sa tatrabahuin mo. Ngayon, kung hindi mo asikasuhin yung trabaho, hindi magkakabenta, o di saan kukuha ng pangsahod yung may-ari, o di magsasara yun, di ikaw din ang nawala ng trabaho, di ba? Ibig sabihin, sinasahuran ka, di magtrabaho ka. Ngayon, yung itong tungkol dito sa nag-viral na video ng choking issue. Yun kasing nag-upload noon, itong yung babae na parang sosyal, na parang over naman yung kanyang opinion, parang hindi siya nakaranas maging employer. Kasi ako nakaranas ako magkaroon ng negosyo. Kasi syempre, yung feeling yung side ng employer, alam mo. Pero naging trabahador din ako. Naging employee din ako noong kabataan ko. Kaya alam ko rin magtrabaho. Nagtrabaho nga po ako dati sa isang doon sa ng sister ko, yung derma clinic. Oh, 'di ba? Derma clinic, yung facial therapist. Ngayon, yung mga yung mga therapists, di ang trabaho niya sa loob yung gumagawa, nagfi-facial, therapist nga eh. Pero kapag siyempre, kailangang tulungan yung company na kumita. Kaya ang ginagawa namin, yung pinapagawa sa amin later on, ako yung pumalit na nag-manage ng derma clinic. At yung dating ginagawa namin, kapag wala namang customer, nagpapagawa kami ng mga flyers, promotion flyers. Iikot namin yan sa mga subdivision, sa mga kalye-kalye, tapos doon sa harap ng clinic, mamimigay kami ng flyers. Pero syempre, mamimigay kami kapag hindi umuulan, pag yung hindi na mainit ang araw, natural. Pupunta kami sa mga medyo malayo-layo na rin na iniikot namin yung mga kalsada, mamimigay ng flyers para mai-promote yung establishment. O di may mga pumupuntang customer, kailangan po kasi yun eh. Hindi naman po pwede na yung mga empleyado mag-aantay lang doon sa store, sa shop, mag-aantay lang ng customer. Kailangan din po kasi i-promote eh. So that one way of promoting the product, promoting the service,
the business. At ito nga pong sa Chowking na ito, ang sabi nung food attendant, pinapag-iikot daw siya, doon sa subdivision. Nag-house to house, ino-offer yung kanilang produkto para mabentahan. Kasi daw, mahina yung kanilang sales. So, para lumakas ang sales, kailangan i-promote. Hindi, lalo pa ngayon na minsan tamad lumabas yung tao. Halimbawa, mainit. Siguro mainit yun dahil bumili nga ng halo-halo mainit, may payong naman. At saka, usually naman po sa mga subdivisions, yung mga kalsada, may mga puno yan May mga trees along the way, along the road. So, hindi naman masyadong mainit. At saka yun nga po, kailangan po kasing tulungan yung establishment, yung company, na kumita. Kasi kung walang kikitain yung company, edi wala kang sasahurin. Ano yung pasasahod sa'yo? Alam naman gastusin ni bossing yung sarili niyang pera. Sa umpisa lang yun, syempre. You have to spend your own, yung cash flow. Kumbaga, kailangang tulungan yung kumpanya. Kasi kung hindi tutulungan, magsasara yung kumpanya. O di ikaw rin ang nawala ng trabaho. Hahanap ka na naman. Pasalamat nga may trabaho Yung iba nga dyan, di ba? Namumroblema dahil walang trabaho. Yun may trabaho. At saka, yung girl naman po, hindi naman niya yun gagawin kung hindi niya kaya. Di ba? At kung hindi niya kaya at pinilit siya nung boss niya, di ang gagawin nun, aalis na lang yun. Lilipat yun ng ibang trabaho. At saka usually yung mga ganun, yung mga bata pa, mga dalaga, mga binata, actually nabubore po sila pag nasa loob lang ng store. Mas type nila yung gumagala. Gumagala.